Okay, hi Uyi. This is your Filipino exam for the second quarter. At pakibasa ang Filipos 2, 1 to 11. And make your voice louder. Fi- Filipos 2:1 to 11. Ang pagpapakumbaba ni Kristo. Hindi ba't masigla kayo dahil naka-Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganon, nakikiusap ako at ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itunuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Magaling. Ano ang paboritong verse mo sa Filipos 2, 1 to 11 at bakit? Yung Filipino version, Opo. verse 8. 8. Anong nakalagay? At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba
siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Bakit? Kasi si Jesus Come on, you can say it in English if you like. he died on the cross Mhm. and that's how he humbled himself. Yes. What does that say about your Lord? That he's humble and he's kind. Ano ang salita na nagpapahiwatig ng word na humble? Pagpapakumbaba. Yes. Very good. Okay. Ang susunod na tula na babasahin mo or pwede mong kantahin dahil kinakanta natin ay ang tula ni Jose Corazon de Jesus. Bayan. Yes, please do. Wait. Is it? Or the first few pages? Yeah. First few pages. Ah, wala. So, can you sing it? I don't memorize. Okay, eto. Can I read it? Oo, ito ko dun sa ano. Sa ibang folder. Ah, Tignan mo yung ibang folder. Can you sing it? Sige na. 1, 2, ready, go. Can I Go na, read? go. Okay. Bayan ko. Ang bayan ko, Pilipinas, lupain ng ginto, bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay halina na singing. Bayan ko'y binihagkat na sadlak sa dusa. Iwan mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaagpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdal na iyan. Ano ang paborito mong parte sa tulang iyan? Iba na. Sige, go. Pwede mong kantahin? Yung favorite part mo. 1, 2, ready, go. Iwan mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.
bayan pa kayang sakdal bilag. Ang dimag na sang makaampas. Sita. Ano? Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Okay. Sunod ay ang folk song na Sitsirit Sit. Okay? Pakikanta ang folk song na Sitsirit Sit. At sabihin mo sa akin kung ano yung mga sinasabi sa kantang yun. Ha? 1, 2, ready, gar! Sit, alibang-bang, sa lagintot, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumili parang tandang, Santo Niño sa pandakan, puto seko sa tindahan, kung ayaw mo kang pautang, ubusin ka ng langgam. Mama, namamang ka, pasakayin niya ring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ale-ale namamayong, pasakubin niya ring sanggol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong. Just like that. Yeah. Ano yung ibig sabihin ng kanta? Wait, Filipino? Sabi ng folk song, ang babae, yung babae, May meaning ba yung kanta? Wala. Walang meaning yung kanta. Parang, it's just, like a nursery rhyme. Diba? So, it's just like, a nursery rhyme. Okay? Thank you so much. Next is, dako tayo sa dalawang librong binasa mo ngayong quarter. Okay? Umpisa tayo kay 12 Prinsesa. Galing ito sa mga kwento ni Lola Basha. Okay? Number 1 question. Ano ang hiling ng 12 prinsesa sa kanilang amang hari? Bakit mahirap ipatupad ang kanilang hiling? Princess? What was their No, wish? Okay. Magkasal sila sa mga Yes. prinsipe. Bakit mahirap itupad ang kanilang hiling? Kasi mahirap Sige, English. no, is it? Mahirap. No. It's hard to find princes, Oh. Alright. and it's royal blood. Yes. Okay, what about their personality? Oh, mischievous. Yes, they're very mischievous. Okay, sunod na tanong.
Bakit maputik ang sapatos ng mga prinsesa kinaumagahan? Saan sila pumupunta sa gabi? The first question. Kasi, la, yung mga prinsesa papunta nila sa secret garden Okay. at yung sapatos niya ang Sapatos nila ay dun madumi. Maputik. maputi. Alright. Sunod na tanong. Ilang tao ang nagtangkang bantayan ang mga prinsesa, subalit walang Ilang tao ang nagtangkang bantayan ng mga prinsesa, subalit walang nakasunod sa mga ito. Bakit? Hindi na nagsanabi ng libro I didn't say how many. No. I meant, even though there were so many people who tried to guard them, no one succeeded. Why? Kasi yung mga prinsesa ibinigay yung guards ang goblet of wine at they put a sleeping potion inside. Tama. Okay. Sunod. Ano ang ginawa ni Silvio upang masundan ang mga prinsesa? Kinakain yung seed si Silvio Okay. Yun lang ba? at he clothed himself in invisible cloak. Sino ang nagbigay kay Silvio ng dalawang yun? How do you say it? Ang matandang babae. Very good. Okay. Ang huling tanong tungkol sa 12 prinsesa. Paano nagwakas ang istorya ni Lola Masha? How did it end? The story. Yung mga prinsesa English, if you can. they married other princes. From? And Where did they find those princes? underground. Underground. Okay, and what happened to Silvio? He got the eldest daughter. So, happy ending ba o sad ending? Happy. Alright. Susunod tayo sa
pangalawang libro, Ang Lakambini at Ako. Okay? Sino ang tinutukoy sa pamagat na ako? Oh, Ilarawan ang character na ito. si Estong, yung 16 ng gulang. Okay? Ano siya? Ilarawan mo siya sa akin. Describe him to me. He's part of the Katipunan. Yes. But fictional character siya. Okay, good. Yun na ba? Sunod, sino si Lakambini? Ilarawan mo ang character na ito. Yung asawa ni Andres Bonifacio. Anong totoong pangalan niya? Oriang. Oriang ang nickname niya, pero yung totoong pangalan niya ay... What? Yeah. Okay, it's alright. Okay. Kailan nangyari ang kwento? Panahon ng ano? Spanish rule. Yes. Yun lang? Okay. Okay. Yun lang ba? When was Bonifacio's time? Bonifacio's time? Ano ba? Ano pa mga nangyari? When they were not free yet. Yes. Yeah. And then, what organization? Katipunan. What is the name of the Katipunan? The KKK. Yun, KKK. Katipunan. Okay. Bakit importante para sa Lakambini na matutong humawak at umasinta ng baril at sumakay ng kabayo? Kasi yung yung mga Spaniards baka English. hurt si Oriang or yung mga pamilya at yung mga kapatid at friends niya. Ay. Ah. Ay. Ah. Bakit importante para sa Lakambini na matutong humawak at umasinta ng baril? Baka mag-hurt si Oriang. Baka ma-hurt siya ng mga Spaniards. Okay. Next. Sa tingin mo, bakit malaki ang impluwensya ng Lakambini kay Estong o kay Ariston kahit na bata lang siya? Why do you think the Lakambini had a great influence on Ariston? Why do you think? Influence?
There's no influence. Okay. What? There's no influence, I think. What do you mean? So, how do you understand the book? The last part of the book? Kasi, kala niya ito ang last time that he will see her again. What did he think of Bella Cambini? That she was not scared and she wanted to learn. Do you remember her full name? Ga something. Ga? Or, Yeah, you're right. Gregoria. oh, Gregoria. Jesus. Yes. Alright. Okay, that's it. Thank you.